Love Serye TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang, My Ex-Spanishment. Tunghayan na po natin ang ikatatlong bahagi. 7:00 ng gabi. Tapos ng aking mga ginagawa. Umalis sandali si Jay. Hindi man lamang nag-abalang magpaalam sa akin. Sa bagay, sino ba naman ako para ipaalam pa niya kung saan siya pupunta? Narito ako sa kusina at naguhugas ng pinggan na makarinig ako ng tunog ng sasakyan na nagmumula sa labas ng bahay. Si Jay na siguro yon. Tinatapos ko na yung ginagawang pagsalansan sa mga plato. Lumabas ako ng kusina at nakita si Jay na may kasamang babae na pumasok ng bahay. Tiningnan ko mabuti yung babae. Matangkad, makinis ang balat, mahaba ang buhok na may pagkakulot at may maamong muka. Nagkatitigan kami ni Jay. Agad ako nag-iwas ng tingin. Bigla ko na lamang naramdaman sa aking dibdib ang sakit na makitang may iba siyang kasama. Bumuntong hininga si Jay. Pinilit ko ang sarili. Nabatiin sila. Nandito na pala kayo, sir. Tapos ko na po ang mga gawaing bahay. Pwede na po kayong umakyat sa taas para makapagpahinga. Tanong ko nang hindi tumitingin sa kanila. Sige, pwede ka na magpahinga. Gumising ka na lang na maaga bukas dahil madami akong ipapagawa sa'yo. Wika niya. Tumango ako at agad na umakyat sa hagdan patungo sa aking kwarto. Nasa 3 baitang ako nang marinig ang sinabi ng babae. Maganda sana kaso katulong naman. Wika niya. Naikuyom ko ang aking kamao dahil sa sinabing iyon ng babae. Gustong-gusto ko siyang sugurin pero nagpakahinahon ako. Sa pagkakataong ito, kailangan ko magpakumbaba dahil ako ang may kailangan. Ako ang may kailangan. Napangiti ako sa isiping iyon. Hindi ko maiwasang titigan ang litrato naming dalawa ni Jay ng college kami. Ito yung panahon na in love kami sa isa't isa. Subalit ngayon hindi na. Hindi na siya tulad ng dati. Kasalanan ko naman dahil nakipaghiwalay ako sa kanya. Dahil para sa kanya rin yun. Para sa ikabubuti niya. Dahil nag-aaral pa kami noon at sinabi ko sa kanya na kailangan namin mag-focus sa pag-aaral. Yun ang naging dahilan ko ng mga pagkakataong iyon para nakipaghiwalay siya sa akin. Tumutol siya sa desisyon ko makipaghiwalay sa kanya at sinabi na hindi niya pababayaan ang pag-aaral. Huwag ko lamang siyang hiwalayan. Oo, totoo yun. Pero mas mapapasama siya kapag ipinagpatuloy namin ang relasyon namin. Ibinalik ko ang litrato sa loob ng tukador at nahiga sa kama. Kanina, ilang beses niya akong pinagalitan dahil sa maling pagsalansa ng mga binili ko. Bakit kailangan niya akong pagalitan kung pwede naman niya akong pagsabihan ng maayos? He even called me stupid. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Kung parte ng kasunduan ng pahirapan ako, nagtagumpay siya dahil sa isang araw pa lang na nandito ako, sobrang hirap na yung dinanas ko. Paano pa kaya sa mga susunod na araw? Pinunasan ko ang luhang naglandas sa aking pisngi. Kaya ko to. Makakaya ko to. Nagpa siya akong bumaba ng hagdan at magtungo sa kusina para uminom ng tubig. Nang nasa bungad na ako ng patungong kusina, parang may naulinigan akong umuungol. Oh shit, nakalimutan ko may bisita pala kanina si Jay. Jay, oh my, you're so hot. Wika ng babae. Natutup ko ang aking bibig. Ano ginagawa nila? Dahil sa kuryosidad, sumilip ako at laking gulat ko sa aking nakita. Jay is kissing the girl torridly. Samantalang ang kamay niya ay naglalanda sa katawan ng babae. Hindi ko namalayang tumingin sa direksyon ko si Jay habang hinahalikan ng babae. Nanlaki ang mga mata ko. Napasandal ako sa pader. Ano nangyayari kay Jay? Agad akong bumalik sa aking kwarto at isinara iyon. Halos habulin ko ang aking paghinga dahil sa mabilis kong pag-akyat. Nakita ako ni Jay. Ano kayang iniisip niya ngayon? Pwede naman nilang gawin yun sa kwarto pero bakit sa kusina pa? Di ako makapaniwala sa nakita ko. Jay changed a lot. He changed a lot. Nagising ako dahil sa alarm ng cellphone ko. 4:00 pa lang ng umaga. Gusto ko pang matulog pero kailangan ko nang bumangon para ihanda ang pagkain at almusal ni Jay. Lunes ngayon at balik trabaho na siya. Bumangon ako at nag-stretch ng kamay. Highs, kapag nasa kondo ako anytime pwede akong gumising. Pero ngayon, wala na ako sa kondo. Nasa poder ako ni Jay bilang isang katulong. Lumabas ako ng kwarto at bumaba ng hagdan. Kinungo ko ang kusina. Nang marating ko yun ay nagsasalang na ako ng kanin sa kalan.
Pagkatapos ko magsalang ay nagtimpla ko ng kape, pampainit ng sikmura. Habang nakaupo at tinitingnang nilulutong kanin, ay hindi ko maiwasan na isipin sina mom at dad. Kamusta na kaya sila? Hindi ko na kasi nagawang tawagan sila kagabi. Nakatulog ako agad dahil na rin siguro sa pagod. Napagpasyahan ko na tawagan sila mamaya. Nagpiprito ako ng ham nang may magsalita sa likuran ko. Nagustuhan ko ang maaga mong paggising. Saktong-sakto. Wika niya. Napangiti ako. Kahit papaano pala may nagugustuhan din siya sa ginawa ko. Narinig ko ang mga yabag niya papalapit sa akin. Nagtungo siya sa basong nakasalansan. Sa gilid ko. Bumalik siya sa mesa at narinig ko ang kalansing ng kutsara sa mag. Bigla ko naalala ang nangyari kagabi. Kailangan kong humingi ng pasensya sa kanya. About kagabi, hindi ko sinasadya na makita ko kayo. Pababa na kasi. Naputol ang sasabihin ko na magsalita siya. No need to say sorry, it's okay. Wika niya. Kinuha ko ang ham sa kawali at nilagay iyon sa plato. Humarap ako at nagtungo sa mesa. Biglang nagtama ang aming mga paningin. Nagbaba ako ng tingin. Anong iniisip niya ngayon? Anong nasa isip niya? Kagabi nung mahuli ko siya. Ibinaba ko ang plato sa mesa at tumalikod muli para kumuha ng kanin. Asa na yung babae, sir? Natutulog pa ba siya? Tanong ko. Napansin ko lang kasing dapat nandito na siya at nakikisalo, subalit wala pa siya. Hinatid ko rin siya kagabi. Wika niya at nagsimula ng kumain. Tumangutango naman ako habang nasa gilid niya at naghihintay ng iuutos niya sa akin. Hininto ni Jay ang pagkain at tiningnan ako. May kailangan pa po kayo, sir? Tanong ko sa kanya. Umiling siya. Wala. Magtungo ka sa kwarto, ligpitin mo ang pinaghigaan ko at kunin mo sa mga damit ko para malabhan mo. Huwag kang nagagamit ng washing machine. Gusto ko labhan mo sa pamamagitan ng kamay. Naiintindihan mo ba? Wika niya sa akin. Hindi ko maiwasang mapalunok. Hindi ako sanay maglaba sa pamamagitan ng kamay. Nasanay ako sa washing machine. Pero ng mga pagkakataong yon, hindi ang sarili kong gusto ang dapat masunod, kundi ang kagustuhan niya. Masusunod po. Wika ko. Agad akong lumabas ng dining area at umakyat sa hagdan, patungo sa kwarto niya na nasa pangatlong palapag. Nang marating ko iyon ay agad akong pumasok at niligpit ang pinaghigaan niya. Nang mailigpit ko iyon ay kinuha ko ang damit niya at bumaba ng hagdanan. Nakasalubong ko siya sa pagbaba ng hagdan sa pangalawang palapag. Lalampasan ko na siya nang magsalita siya. Linisin mo rin yung buong bahay. Dapat, pagdating ko malinis ang bahay. May pintuan sa bandang kanan at nasa labas ang may gripo doon. Doon ka maglaba. Sa pagmanlaw gamitin mo yung faucet na nasa ibaba. Wika niya at umakyat ng hagdan patungo sa kanyang kwarto. Marahil magbibihis na siya para sa pagpasok sa opisina. Napabuntong hininga ako. Makakaya ko bang gawin lahat ng ipinagagawa niya sa isang araw lang? Makakaya ko naman siguro. Bumaba na ako ng hagdan at nagtungo sa isang pinto na nasa gilid ng bahay patungo sa labas ng sinasabi niya. Nang marating ko iyon ay binanlawan ko muna ang damit at binabad. Nang maibabad ko na ay nagtungo ko sa kusina at sa dining area para ligpitin ang kalat at pinagkainan ni Jay. Napalunok ako. Si Jessa Saavedra, isang civil engineer. Ngayon ay katulong na. Napailing ako sa isiping iyon. Buong buhay ko hindi ko naranasan ang ganito. Ngayon lang at sa pamamahay pa ng ex-boyfriend ko nang hangharin ata ay paghigantihan ako at pahirapan. Hindi ko na kailangan tanungin dahil ramdam ko iyon. Hindi naman ako manhid. Natapos na ako sa paglalaba at sa paglilinis ng bahay bandang 4:00 ng hapon. Naupo muna ako sa sofa sa salas para magpahinga. Nakakapagod ngayong araw na to. Gustong-gusto ko nang umakyat sa kwarto para humiga at matulog. Ngunit hindi pa pwede. Kailangan ko pang ipagluto si Jay ng hapunan. Halos mamanhid ang buo kong katawan sa pagod. Isinandal ko ang ulo sa sofa at ipinikit ang aking mga mata. Kahit saglit lang makapagpahinga ako. What the hell, Jessa? Wala ka bang naluluto? Tapos natutulog ka na? Napabalikwas ako ng bangon dahil sa sigaw na iyon. Nasilayan ko si Jay na nakaharap sa akin at nanilisik ang mga mata. Bigla ako natakot sa itsura niya. Tiningnan ko ang orasan na nasa wall clock. 7:00 na pala ng gabi. Napasarap yung tulog ko. Tumayo ako at bahagyang yumuko. Pasensya na. Napasarap yung tulog ko. Hindi ko akalain na makakatulog ako ng ganun katagal. Sandali at ipagluluto na kita. Wika ako at bahagyang iniyo ko ang ulo. Ayaw ko na mangyari to. You're irresponsible. Sigaw niya. Napakagatlabi ako.
Gustong-gusto kong idepensa yung sarili ko, pero alam ko na hindi pwede dahil ang kumpanya ang nakasalalay. Tumango-tango ako bilang pagtugon. Wala na akong magagawa kundi ang tumango na lang kahit naaapakan na yung ego ko. Opo, hindi na po mauulit, wika ko. Pagkasabi ko niyon ay umakyat na siya sa hagdan para magtungo sa kanyang kwarto. Agad ako nagtungo sa kusina para magluto. Habang nagluluto, hindi ko maiwasan ang pagtulo ng aking mga luha. Nasasaktan ako sa mga pinakikita niya sa akin. Pinunasan ko yung gamit ang likod ng palad ko. Kaya ko pa naman ang sarili ko, pero kapag hindi ko na talaga kaya, aalis na ako dito. Matapos magluto at ipaghanda si Jay ng hapunan ay umakyat ako sa hagdan, patungong pangalawang palapag sa aking kwarto. May gagawin lang ako. Nakasalubong ko si Jay. Nagtama ang aming mga mata, subalit ako ang nagbaba ng tingin. Lalampasan ko na sana siya, subalit hinawakan niya ang aking kamay. Tiningnan ko iyon at inilapat ang tingin sa kanya. Mataman siyang nakatingin sa akin. Bakit sir? May kailangan po ba kayo? Wika ko. Agad naman niyang binitawan ang aking kamay. Sabayan mo akong kumain para may kasabay ako. Wika niya. Tumango ako at sinundan siya sa pagbaba ng hagdan at tinungo ang dining area. Sabay kaming kumain. Wala nagsasalita sa aming dalawa habang kumakain. Tanging tunog ng kubyertos na tumatama sa babasaging plato ang maririnig. Gusto ko lang humingi ng sorry sa inasal ko kanina. Hindi ko sinasadya. Marahil ay pagod lang ako kaya nasabi ko yon. Wika niya. Nagangat ako ng tingin at sinalubong ang titig niya. Himala, marunong palang humingi ng sorry ang isang J. Ranches. Akala ko nakalimutan niya na ang mga bagay na yon. Ngumiti ako sa kanya. Wala namang dahilan para hindi ko siya patawarin. Ayos lang yon. May karapatan ka namang magalit kasi kasalanan ko din naman. Wika ko. Bakit ba pakiramdam ko mas gumapo siya sa paghingi ng tawad sa akin? Tumayo na siya at umalis sa upuan, pero bago siya tuluyang lumabas ng dining area, ay lumingon muna siya sa akin. Nasa kwarto ang uniform mo. Puntahan mo na lang ako doon para kunin. Wika niya. Bumalik na naman siya sa pagiging masungit. Ayos lang sa akin yun, ang mahalaga humingi siya ng pasensya. Kahit papaano pala ay may kabutihan pa rin sa kanyang puso at hindi kinakain ng galit. Matapos kumain at makapaghugas ng pinggan ay agad akong umakyat sa hagdan patungo sa pangatlong palapag. Tinungo ko ang kanyang kwarto. Nang marating ko ay bahagya yung nakabukas. Kumatok ako para malaman niya ang nasa labas na ako. Subalit walang sumasagot. Kumatok muli ako ng 2 beses. Sir, tawag ko subalit wala pa rin nagsasalita. Tinulak ko ang pinto papasok. Pumasok ako at iginala ang paningin sa kwarto. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto sa gilid niyon. Nang bumukas iyon ay tumambad sa aking harapan. Si Jay na tanging pang ibabalang ang katawan ay may saplot na tuwalya. Agad akong tumalikod. Napalunok ako ng ilang beses. Hindi ako dapat basta-basta pumapasok. Pasensya na sir. Hindi ka kasi sumasagot kaya pumasok na ako. Wika ko. Naghihintay na ako. Sa bulwagan niya subalit. Hindi siya nagsalita. Nakarinig ako ng mga yabag papalapit sa akin. Napapikit ako. Lalapit ba siya sa akin? Naramdaman ko na lamang ang paglapat ng kanyang katawan sa aking likuran. Napahigit ako ng hininga. Naestatwa ako sa kinatatayuan. Nakita ko ang kamay niya na nasa aking harapan sa may mesa. Nakatapat pala ako sa mesa na hindi ko namalayan dahil sa kabang nararamdaman ko. Kinuha niya nakapatong doon na damit na nakalagay sa plastik. Marahil bagong bili iyon. Humarap ka na. Wika niya. Sinunod ko ang sinabi niya. Subalit pinikit ko ang mata ko para hindi ko makita ang katawan niya. Tumawa siya sa inasal ko. Ano nakakatawa doon? Pero in fairness, ang sarap pakinggan ng tawa niya. Open your eyes. Nakasuot na ako ng damit. Wika niya. Unti-unti kong idinilat ang mga mata at nakita ko siyang may suot na damit pang itaas. Napabuntong hininga ko. Hindi ko kayang kumilos ng normal kapag hindi siya nagbihis. Iniabot niya sa akin ang 3 damit na nakaplastik. Kinuha ko yon. Para saan po ito? Tanong ko. Uniform mo bilang isang kasambahay. Customize yan. Pwede mo nang isuot bukas. Pinalabhan ko na rin yan kaya huwag kang mag-alala. Wika niya. Meron pala ako magiging uniforme bilang isang kasambahay. Sige po sir. Wika ko. Akmang lalabas na ako ng kanyang silid na magsalita siya. Ayos na ang kumpanya niyo. Maayos na ang pagpapatakbo nun. Wika niya. Tama bang narinig ko? Ayos na ang kumpanya. Hindi ko napigilan ang sariling binitawan ko. Handala at niyakap siya. Nanlaki ang mata ko sa ginawa ko.
Bakit ko niyakap si Jay? Mukhang nabigla siya sa ginawa ko base yun sa reaksyon ng kanyang katawan. Agad akong lumayo sa kanya. Pasensya na. Masaya lang ako. Salamat, Jay. Wika ko at tumalikod na ako tsaka dinampot ang plastik na nakakalat sa sahig. Saka nagmarchang paalis. Pero bago pa man ako tuluyang makalayo ay nagsalita siya. I'm doing this because I care for you. Wika niya. Natigilan ako. Tama ba ang pagkakarinig ko? Lumingon ako pero sarado ng kwarto niya. Baka guni-guni ko lang ang mga narinig ko. Napatakbo ako pababa patungo sa kwarto. Nang makarating ako sa aking kwarto ay agad akong nahiga. Nakakapagod man ang araw na to pero sobrang sulit dahil sa huli magandang balitang inihatid sa akin. Tinungo ko ang drawer kung saan naroon ang aking cellphone. Bawal kasi gumamit ng cellphone sa oras ng trabaho. I-denial ko ang numero ni mom. Ilang ring din lang at narinig ko bago siya nagsagot. Iha, kumusta ka na dyan? Bungad agad ni mom. Napakagatlabi ako. Sa totoo lang hindi ako okay pero nang malaman ko ang magandang balita ay gumaan yung pakiramdam ko. Ayos lang ako ma'am. Kumusta ang kumpanya? Tanong ko sa kanya. Mabuti anak. Inayos na ni Jay. Lahat-lahat anak. Anak, salamat sa sakripisyo mo. Hindi ko alam kung paano namin masusuklian to. Wika niya at narinig siya ng mahinang paghagulhol sa kabilang linya. Ma'am, huwag na kayong umiyak. I'm doing this as a gratitude. Dahil sa pagpapalaki sa akin ng maayos. Hindi nyo na kailangan suklian dahil tinutumbasan ko lang ang mga kabutihan nyo sa akin. Wika ko. Kahit ano man ang mangyari, magulang pa rin sila. Ang laki ng sakripisyo nila sa akin. Ni hindi ko naranasan na maghikahos. Ibinigay nila sa akin ang bagay na gusto ko. It's payback time. Pagkatapos ng pag-uusap namin, ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Nakaramdam ako ng pananakit ng katawan dahil siguro ito sa ginawa ko maghapon. Humiga ako sa kama. Kailangan ko nang magpahinga. Nakakapagod man, pero masaya ako. Ipinikit ko na ang aking mga mata para makatulog.